UP Diluman. Professor Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hi, good afternoon. Can you hear me? Naririnig ko si Doc pero hindi ko siya makita. Okay lang ba yon? Ay. Okay lang. Nakalagay kasi Zoom. Okay, sige. Oo, naka-zoom, nasa Zoom na ako. Hindi mo. Okay lang po, naririnig po ko. Yon! Nagkita na kami ni Doc. Okay. Hindi kita makita. Okay. I don't know why. Pero nakikita na po namin kayo, nasa ere na po kayo. Okay. Doc, good afternoon. Okay, so katanggap-tanggap na po ba ito? Okay na po ba ito sa publiko na ingay-ingay ng publiko? Pinatos na ho ni Pangulong Marcos. Pinapa-priority niya na po sa Kongreso yung Independent People's Commission at anti-dynasty bills. Oo, napakagandang development. And clearly it shows that the president is also listening and trying his best to be responsive to the demands of civil society groups and the general public. Ano po yung impact nito, Doc? Number one, sa kanyang popularity at sa mga usapin na kinabibilangan niya at ng korupsyon at ng mga malalapit sa kanya. Kasi ang lumabas parang, bakit ganun? Halos lahat ng sangkot sa korupsyon na sa paligid din ni Pangulong Marcos. Oo, talagang talagang nahihila siyang pababa nun at may mga nagsasangkot pa rin nga sa kanya, bagamat mahina pa yung ebidensya. Makakatulong ito at makikitang seryoso ang presidente, ang administrasyon na solusyonan ng pangmalawakan, pangmatagalan ang korupsyon at ang mga hindi magandang pangyayari o sitwasyon sa ating political system. Ito pa, Doc, yung Party List System Reform Act. Para yung pamana ba ng posisyon, kung titingnan natin, isa rin sa nag-benefits ay ang mga Marcos. Meaning, Na dahil yung mga anak, pamangkin, kamag-anak, nakapwesto. pamangkin. Yun, parang ang ibig sabihin nung sinertify ni Pangulong Marcos Jr. ito, ibig sabihin he is going against his interest, his family's interest. Ngunit pinapakita rin ito na talagang naapektuhan siya dun sa mababang approval rating, patuloy na bumababa and also gusto rin niya sigurong mag-build ng legacy kasi kapag katuloy-tuloy yung pagbaba nung kanyang approval ratings tapos walang maipakulong na so-called big fish, talagang malulugmok na siya sa pagiging lame duck, So magandang development ito, ibig sabihin he's trying his best to be responsive dun sa hinaing at mga panukalang dinidemand ng civil society at ng publiko. Oo. Pero sa tingin niyo ho ba, susunod naman itong mga nasa Kongreso at Senado, ikinaramihan po sa kanila, affected po dito? Oo, magandang tanong yan, and it remains to be seen. Ngunit pag sinabi kasi ng Pangulo na urgent, so magiging mas maikli, yung what you call this, yung panahon sa legislative mill nitong mga bill na ito, pero hindi natin din alam kung gagalaw ito, Kasi nasa committee pa rin, nasa mga nagsusulong nito, kung gagalaw sila, nasa majority floor leader, nasa Senate President at Speaker of the House, kung ito ay ikakalendaryo ng mabilisan. Dok, sa tingin niyo ho ba, yung kanyang pagkaka-announce nitong mga importanteng bills na to, aminado si Pangulong Marcos na talagang unpopular na siya? Yes. Oo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ito ang first time na ang presidente mismo naghain. Alam mo, bihira na if I remember correctly, yung mga past presidents magpanukala ng political reforms. Kasi syempre bakit niya ito ihahain, Lalo pa hindi lang ihahain kundi certify niya as urgent. Alam niyang yung mga kakampi niya maapektuhan. At pangalawa, ang mga proponents nito ay hindi exactly yung mga kaalyado niya. Hindi ba?
ang proponents nito sila Risa Hontiveros, sila Kiko Pangilinan, sila Bam Aquino sa Senado halimbawa, hindi niya exactly kaalyado, Mm, hindi mm, ba? mm. So parang makikita dito yung ano nga 'no, yung kanyang effort at siguro yung ano na rin 'no, yung pag-aalala na Mm, mm. baka talagang maging lame duck na ako kung hindi ko gagawin itong move na ito. Kaya lang siyempre magbabantay tayo kasi baka wala rin po mangyari. Exactly. So kailangan din na ano 'no, hindi enough na yung pag-certify Oo, as urgent. Kailangan din talagang pukpukin ang Kongreso na at least mailabas 'yan sa committee, mm, ma-discuss, mailabas sa committee tapos mm, ma-calendar sa floor. Kasi kung hindi gagalaw, kahit certify as urgent, kasi yung certified urgent naman dun lang sa ano yun, third reading version ng mm, mm, bill. mm, So, siyempre kailangan pa rin talagang trabahuin ng committee 'yan. mm. Ang basa ko rito, Dok, baka mawalan na rin siya ng kaalyado eh. Maapektuhan po Ah, yung kanyang mga kaalyado eh. Talaga magagalit din sa kanya. Oo, ito rin ang puwedeng downside to it. Pero Mm, at the very least, siguro pinapakita niya ang tingin ko dito baka ang ano niya talaga is yung legacy niya. mm. Kung ano Oh, man ang legacy gusto niya. Mas ito yung hinahabol niya kaysa sa yung mga kaalyado niya sa Kongreso. mm. May tanong po, di po kaya pang-cover lang daw sa mga kapalpakan ng ICI at sa sinabi ni Boying na 1 to 2 months na lang yung itatagal ng ICI? 1 to 2 months itatagal ng ICI Mm, sa mm. ano 'no, sa itong ICI na parang ad hoc. Pero kung meron namang panukala, dito yung pangmatagalan. Mm, Para mm. sa tuwing may malawakang korapsyon, hindi na magke-create na naman ng ICI. Mm, 'Pag ito mm. may budget na, may ngipin, yun ang kagandahan nitong panukala. Mm. May impact daw po ba ito kay Senador Amy Marcos, yung kanyang certify na urgent, yung anti-dynasty bill, na bad trip na to sa Oo. kapatid niya eh. Kung magiging malisyoso tayo, hindi lang kay Amy Marcos, kay Sara Duterte din. Oh, bakit ma'am? Kasi dynasty rin sila sa ano, dynasty rin sila sa Davao? Davao, hindi ba? Mm. Oh, okay. Ma'am, bago ko po kayo bitawan, katanggap-tanggap po ba, isa ibang issue lang ha, Hmm, katanggap-tanggap po ba sa inyo na nasa 13 million ang ginastos ng SSS sa tissue paper? 13 million sa tissue Tissue. paper. Alam niyo, yes ma'am, viral ho yun ngayon. Sabi ho ng COA, Talaga? oo. Oo. Over ilang years? Baka naman Last 10 year. taon 'yan. Last year. Sa isang taon lang. Oo. Naku, hindi hindi ko kasi matansya na kung anong klaseng tissue paper ang Ah, ginagamit nila. Baka ginto yun, kaya umabot ng 13 million. Sa ang SSS ba 'to sa buong Pilipinas yun nga, o ang tingin ko SSS Metro sa Manila, oo. East Avenue lang? NCR. Kasi yun ang mga kailangan nating tingnan, kung Oo. warranted pa yung 13 million, 'di ba? Kasi Oo. baka sa buong Pilipinas 'yan tapos sa isang taon, baka nga puwede. At saka yung tissue paper na ba 'yan sa staff lang o pati dun sa pang-araw-araw na mga mamamayang nangangailangan ng serbisyo ng Baka SSS, pati sa mga gano'n. bahay. Yan ang ano yan, that's another ano, Ah, that's another problem, oo, mm. yung inuuwi sa bahay. Dr. Jean, salamat to sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming Good salamat, afternoon. Lourdes, at thank you sa mga nanonood ng DZXL. DZXL.